Kung feeling nyo na stuck kayo guys, ito yung isa sa mga pagbabago din, no? Makakalag kayo, mawawala yung mga attachment nyo dun sa inyong past, mga kapiksi, especially if you have a lot of disappointment. Yung mga disappointment nyo, frustrations nyo, regrets nyo, no, yan yung parang nagtatali sa inyo. Kumbaga parang hindi nyo makalimutan yung mga negative na circumstances nyo. Hindi kayo maka-move on, in short. Kaya wala kayong makitang progress sa buhay nyo. Pero ngayon parang hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong January to February para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Taurus. So, ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Taurus. Ito guys, so Taurus, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Combination guys ng positive and negative energy. General reading lang, mga kapiksi. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon ngayong January ay sa January 11 guys. Tapos yung next na new moon naman ay sa February 9. So, ang reading na to mga kapiksi ay para sa period na yan. So, meron ditong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius for some of you. Maaaring may fire element din kayo sa inyong natal chart for some of you guys. You may be dealing with fire signs sa buhay nyo, mga kapiksi. So this is a very positive energy overall guys, no? Kasi for some of you guys, pwedeng may mga bagong contract signing or mga bagong offers na matanggap kayo. This may be a job offer, mga kapiksi, pero I'm sensing na mag-undergo pa ito ng negotiation, no? So let's say for example, nag-apply ka ng trabaho tapos bibigyan ka ng job offer, mga kapiksi, mag-undergo pa ito ng negotiation, mga kapiksi. So whatever you declare, kung ano yung gusto mong i-declare na salary mo or benefits, mga kapiksi, make sure na ilatag mo sa table lahat ng gusto mong benefits, no, sa mga nag-a-apply ng trabaho dyan. Make sure na kung ano yung feeling nyo na deserve nyo, ilatag nyo, sabihin nyo, because diba sabi nga, ask and it shall be given to you. And then syempre pag nilatag nyo, always affirm na everything is always working out in my favor. I will get what I deserve. Okay, para talagang ibigay sa inyo or ipagkaloob sa inyo yung mga negotiation na yun. Ganun din guys kapag kayo ay, let's say for example, you're working on projects, contractor kayo, ganyan, meron kayong mga kliyente, syempre sometimes nagkakaroon ng negotiation sa mga presyo. Again, no, same rule applies, mga kapiksi. What you feel na deserve mo, yun yung sabihin mong presyo. Okay? Kumbaga, don't settle for anything less. Raise your standard. Kung ano yung tingin mo na deserve mong pay, deserve mo yan. So, make sure na hindi rin naman kayo nandedehado sa mga kliyente nyo, mga kapiksi. Kumbaga parang kinoconsider nyo sila, but then again kinoconsider nyo din yung sarili nyo. Okay? And again, sabi ko nga, tell yourself na everything is always working out in my favor. I-comment nyo yan sa baba, mga kapiksi. Everything works out in my favor, para talagang pabor palagi yung mga sitwasyon sa inyo. For some of you guys, may mga malalaking changes or pagbabago na maaari kayong ma-experience, no? Ngayon, in terms of partnership, relationship, mga kapiksi, pwedeng sa romantic relationship, pwedeng sa business partnership guys, nakikita natin na parang nagsusolidify, mga kapiksi, yung inyong connection. Parang nag-establish kayo ng wonderful harmonious relationship with another person, mga kapiksi. Ganun din sa business, no? Kung let's say for example, meron kayong mga business partners, ganyan, nakikita natin na nagsusolidify yung inyong partnership.
mga kapiksi. Alright? And for some of you guys naman, parang pinag-iingat kayo na mag-ingat kayo sa paglalabas ng pera. Kung last year kasi yung iba sa inyo baka masyado kayong naging magastos, maluwag sa paglalabas ng pera, sometimes na-scam kayo, ganyan, or baka na-scam kayo last year. Yung maliliit na halaga na yon, pag pinagsama-sama mga kapiksi, malaki din, no? At saka yung iba parang walang kadala-dala. Comment down below guys if affected area kayo, no? Affected region, ganyan. Pero yung iba guys, kasi parang feeling ko walang kadala-dala, no? Ilang beses na nating sinasabi, baka ma-scam. Tapos yung iba, nagpapa-scam pa rin. So, okay lang kung hindi nyo alam. Pero kahit hindi nyo alam guys, kailangan dapat talaga cautious kayo sa mga nilalabas nyong mga pera or pinag-i-investa nyo nowadays. Okay? So, i-mind nyo na ito guys, itong mga negotiation na to, mind negotiation, mind contract signing, mind big projects, big clients, ito mga magagandang changes na to, mind big changes, kasi yan talaga yung mga positive na pwede mong ma-experience. Ganun din sa harmonious na relationship. Kung feeling nyo na stuck kayo guys, ito yung isa sa mga pagbabago din, no? Makakalag kayo, mawawala yung mga attachment nyo dun sa inyong past mga kapiksi, especially if you have a lot of disappointment. Yung mga disappointment nyo, frustrations nyo, regrets nyo, no, yan yung parang nagtatali sa inyo. Kumbaga parang hindi nyo makalimutan yung mga negative na circumstances nyo. Hindi kayo maka-move on, in short. Kaya wala kayong makitang progress sa buhay nyo. Pero ngayon parang imagine niyo na para kayong preso na kadena, 'di ba? May kadena nakaposas, ganyan. Yun yung sinasabi natin na may attachment pa kayo sa past. Pero, bibigyan kayo ng, ito yung isa sa mga malaking changes nyo. Magkakaroon kayo ng freedom, kalayaan. Mawawala yung mga posas nyo, yung mga kadena nyo, and makakagalaw kayo, maka-move on kayo. So, there's going to be a lot of progress para sa inyo ngayong new moon season, mga kapiksi. And ganun din, guys, in terms of love and relationship, no? For some of you may be dealing with a karmic relationship sa iyong partner or specific person, kaya parang meron kayong mga away or sitwasyon na palagi nangyayari. Minsan nababasa kayo sa comment section, nagko-comment yung iba na kaumay na, nakakasawa na palagi na lang nag-aaway, pero hindi naman naghihiwalay. Diba? So, imagine niyo or isipin niyo bakit gano'n, di ba? So, maaring karmic yung inyong relationship, mga kapiksi, and hanggang hindi kayo natututo ng leksyon, hindi kayo nagpapatawad sa isa't isa, magpiplay yung sitwasyon na yan. So, kailangan magkaroon ng forgiveness sa relationship nyo para maputol yung, para ma-set free kayo from your karmic attachment. Okay? So, yeah. I-mind nyo na yan guys, no? Itong mind progress, mind pag-usad, mind freedom, yan. Kasi talagang nararamdaman ko na parang makakalaya kayo. Yung iba sa nyo guys, parang kung nakulong din kayo sa isang mapang-abusong relasyon, no? Sa romantic relationship, let's say for example, narcissistic yung person mo, nananakit yung person mo, parang makakalayo ka sa kanya or magkakaroon ka ng some kind of freedom sa isang abusive na relationship, mga kapiksi. So that's something na isa rin sa mga malaking pagbabago for you, Taurus. Okay? Alright, so i-mind nyo na lahat guys ng imamind nyo sa comment section o kaya claim, ganyan, type nyo claim nyo lahat ng positive energies, mga kapiksi. Align yourself para talaga ma-experience nyo siya ngayong new moon season. Okay, so yeah, tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana,
maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, magpayaman ka na ngayong 2024 mga kapiksin. Huwag mo na magbabay ka na sa kahirapan. Mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And ngayong January mga kapiksin, magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until January 31 guys. So, mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Magsend na kayo guys ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So ito guys, grabe sobrang ganda ng message para sa inyo. A new start is coming. New moon mga kapiksi. Ito yung first new moon ng 2024. New moon, new year, new life, new beginning. 'Di ba? So grabe sobrang magaganda talaga yung pagbabago. Ito talaga yung nararamdaman natin sa inyo guys, no? Parang you are reborn ngayong January 2024. Parang medyo nag-iba yung aura mo, yung peg mo. Taurus, naramdam natin yung parang pagiging version 2.0 mo mga kapiksi. So, i-claim nyo na yan guys. New start, new beginning, new opportunities, new year, diba? Mga bagong opportunities, bagong taon mga kapiksi. Okay? So, attune to the moon guys. I'll see it when I believe it. So, diba yung iba, may mga sinasabi sila na maniniwala lang ako pag nakita ko na. Diba? To see is to believe. Yun yung sinasabi nila, maniniwala lang sila pag nakita nila. When in fact, kabaligtaran dapat. You have to believe it in your head first before you see evidence in your physical reality. So, your beliefs, no, yung paniniwala nyo, that's what's being pushed out in your 3D, in your physical reality. You have to see it in your mind first before you can even see it sa 3D mo, sa physical reality mo. That's the hard truth mga kapiksi. Okay? Kasi yung iba, tsaka na ako maniniwala pagka nakita na ako ng evidence. Okay? You will not see evidence unless you see the evidence in your head first. Okay? It's always inside, from inside to the outside. Ibig sabihin sa isip mo muna bago siya ma-push out sa physical reality mo. Okay? A new start is on its way. Mga bagong simula guys, no? Bagong simula, bagong pag-asa, bagong pagkakataon, bagong opportunity, bago-bago lahat, no? Even love life kung gusto nyo bago. I-claim nyo na mga kapiksi, alright? And you will soon start to feel more hopeful about getting what you want. Talagang nagiging hopeful kayo. Ibig sabihin talaga napupuno ng pag-asa yung mga puso nyo mga kapiksi para sa mga bagong simula ngayong bagong taon. So maganda yan. And your belief that your dreams can manifest is working well. Maganda yung belief system mo, nagiging maganda na. No? Kumbaga parang naniniwala ka na. Especially din sa mga dati na nating kapiksi na nanonood sa ating channel simula nung way back 2019 tayo nag-start mga kapiksi, okay? And I'm always preaching you about manifestation, believing in your dreams, believing that you can be, do, and have anything that you want. And sometimes nakabasa ako ng mga comment na ang laki ng pinagbago ng buhay nila nung nakikinig sila sa subliminals and sinusunod nila yung mga gabay sa reading, ganyan. So, sobrang nakakatuwa mga kapiksi. And forget about the past. Pinaka-importante, okay? Kung maganda yung past, okay lang na alalahanin. Pero kung pangat yung past, guys, you definitely have to delete it, no? Erase it from your memory as if it never happened para hindi na siya ma-push out pa sa inyong physical reality. Alright? Okay. So, yan ang message mo, Taurus. Super nice, super ganda. And comment down below if naka-resonate kayo yung mga pinapamind ko, guys. I-mind nyo na sa comment section. Ito yung ating 2024 kapalaran. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.